Hearing is converted into an executive session. Nagmamakaawa at humiling ng executive session si Franz Ruiz sa mga senador upang pag-usapan ang tungkol sa partisipasyon ng kanyang dalagang anak sa ginawang pagpapahirap sa kanilang kasambahay na si Elvi Vergara na humantong pa nga sa kanyang pagkabulag. Nais ng mag-asawang Ruiz na pribado na lang ang kanilang usapan dahil minor de edad daw ito. Ayaw pabanggitin ni Franz Ruiz ang pangalan ng anak dahil sakop raw ito ng karapatan ng bata. Matatandaan ay nais ipatawag ng mga senador ang anak ni Ruiz na naunang binanggit ni Nanay LV na nananakit rin sa kanya. Okay. So may we request all the cameramen, the members of the PNP, all those not mentioned. Ang maiwan lang Mrs. Franz Ruiz, Mr. Ruiz, and si LB Vergara. Yung mga doktor po maiwan din. All the staff, pwede po sa labas. Technical, pakisarado yung ating camera, yung ating Zoom, baka tayo ay naka-Zoom. So, yung may Senator Tulfo, bago kayo umalis, yung hiling po na magkaroon tayo ng executive session para doon sa... Anong pangalan po nung anak nyo? Anong pangalan po nung anak nyo? Pati pangalan ng anak mo, tinatanong mo sa abogado mo. Anong pangalan po ng anak nyo? Mr. Chair, pwede ka pong huwag kong banggitin yung pangalan kasi kasama po sa karapatan ng bata yun. Okay, the committee recognizes that the child witness remains unidentified. So, wala pong problema yan. Pero nandito lang po siya. Mamaya po, siguro, bago matapos ang pagdinig na ito, hihilingin natin na lahat ay lumabas sa silid na ito para po doon sa executive session. So, without objections, on the part of my colleagues, the request to have an executive session relative to the testimony of the child of Mr. and Mrs. Ruiz is hereby granted. Mr. Chair, Senator Estrada. Madam Franz, ano ba pagkaintindi mo sa executive session? Yun po yung mga karapatan ng bata po. Mali. Konsulta mo sa abogado mo ano ibig sabihin ng executive session. Yung po mag-uusap na walang media. Ano pa? Walang media at walang tao. Kami-kami lang. Yung mga taong concerned. Ano ibig sabihin na CICL? Child in conflict with the law. May kodigo ka. Okay. Kapitan, balikan kita ha. Barangay Captain, ano ang pagkakilala mo sa mag-asawang Ruiz? Good morning po, Your Honor. Ang pagkakilala ko lang po, Miss Senator, yung pong may pwesto sila tindahan sa aming barangay, yun lang po. Ano? May pwesto po sila ng tindahan sa palengke Gaano mo po. nakatagal silang kakilala? Ano po siguro, nung mga 2019 yata, 2019 po. Hindi Kailan po, ka naging kapitan? 18 po. 18. 2018 po. So, ano pagkakilala mo sa kanila? Yun lang po ng Mr. Senator po na alam po namin na may tindahan na sila nagne-negosyo sa palengke. May impluwensya sila? Wala po akong alam, Senator, kung may impluwensya sila o basta po sila naman yung kumuha ng permit sa... Madalas mo ba silang nakakahalubilo bilang isang kapitan? Hindi po, Your Honor. Meron sa pagkakaalam mo, meron ba silang koneksyon o kamag-anak mga pulis? Wala po akong alam, Your Honor. Hindi ko po alam kung may connection sila o wala po. Politiko? Wala rin po. Wala kang nalalaman? Wala po. O ayaw mo lang magsalita? Hindi po. Talaga pong wala pong Senator na alam ako Sa mga... tingin mo ba itong mag-asawang ito ay kinakatakutan sa kanilang lugar? Sa inyong lugar? Hindi naman po, wala po akong nababalita mga ganun po kasi kami naman po kahit nag-iikot din po kami sa aming barangay, wala naman po kaming nalalaman yung kinatatakot. Iusap-usapan sa barangay ninyo. Para po ngayon lang po may mga narinig nga po yan sa social media nga po, yun lang po ang naano po ngayon sa aming barangay.
Alin? Dito na po nung may kaso na sila. Na ganun daw po pala sila. Ganun, ano, no? Parang yung pong inaakusa po sa kanila na nananakit nga daw Ganun po. pa pala sila. Ganun din pala. Ganun pala sila. Ganun. Parang Ah, gano'n na nakit. po. Parang gano'n na po, Senator. Nung nalaman mo sa social media na ganun pala sila, na nananakit, anong naging reaction mo? Bilang isang kapitan. Bilang po isang chairman po na yung mga chismis-chismis po, hindi akin pong sinasabihan din po yung mga nagchichismis na Hindi na nga chismis to eh. Totoo na nga opo, nangyayari. yung sa kumpoy masakit din po sa akin kasi po bilang isang chairman po sa aming barangay, wala pong nagre-report sa amin na may ganung nangyayari. So walang dumulog sa inyo na reklamo laban dito sa mag-asawa? Ang naayos namin pong reklamo lang sa kanila, yung sa bayadan po dun sa pwesto, yung upa. Sino nagreklamo? Yung may-ari po ng pwesto. Hindi sila nagbabayad. Na-settle din po nila. Ano reklamo? Anong unang reklamo? Anong Yun lang pong inuupahan nila? hindi po pagbabayad ng sa tamang panahon nung sa renta. Bukod doon, sino pa dumulog siya para ireklamo itong mag-asawa? Yun pong sa ano lang nila po, sa basura, ng mga gulay po at saka sa alagang aso. Bali, ilan yung mga dumulog siya na nagreklamo dito sa mag-asawa? Bali po 3 lang po. Sino? Yung isang inuupahan nila? Saka po yung, Pangalawa yung sa basura? opo, Sino yung yung pangatlo? sa aso po, yung pag-aalaga po ng asong ligaw. Si Aling LV hindi lumapit sa'yo. Bali po yun nga pong nasabi ko nung unang, Eh sinabi mo lang ngayon, 3 lang eh. Yung inuupahan nila na hindi sila nagbabayad, yung paglinis ng kanilang bakuran, tsaka yung sabi mo yung aso. Eh si LV, wala po kasi siyang reklamo sa amin, kaya po, bakit siya pumunta kung walang reklamo? Ang gagawin niya sa barangay hall kung hindi siya magre-reklamo? yun na nga po, Mr. Ano, may standby lang siya? Ano, matutulog siya doon? Makikikape siya sa'yo? Mr. Chair, pwede makasingit with the indulgence of Senator Please, Jinggoy. just to remind the body that after this line of questioning, we will have the executive session. One or two questions. Go ahead, lang. go ahead. Kasi nung last time, di ba, tinatanong kita at sabi mo, dumating siya, madumi, at hindi mo na siya in-interview, na dapat in-interview mo kasi ganoon naman dapat nangyari kapag may dumarating doon sa barangay para magreklamo, ini-interview mo siya. Hindi mo siya interview and then dumating na lang agad yung amo. Okay. Kasi lumilitaw, ang basa ko sa mga pinagsabi mo nung in-interview kita nung last hearing, nagsisinungaling ka, parang cuddler ka. Itong dalawa. Now, umokay na itong Mr. and Mrs., umokay na yung doon sa kabilang side, ikaw, hamunin kita ng polygraph test, payag ka, para patunayan lahat ng sinasabi mo sa amin, totoo. O, sino tinitingnan mo? Abogado mo ito? Okay. Yan lang po, Mr. Chair. Okay. Isa lang ba abogado nyo? Thank you. Thank you. Isa lang ba Senator abogado You nyo? all belong to the same law firm? Pati itong... You have a different law firm? So You iba, belong to a different law firm? Okay. What law firm do you belong? O Makati? Paano mo nakilala ang abogado mo? ano lang po, sa tulong lang po ng mga kaibigan, libre po sila. Pinabayaran mo sila? Hindi po. Pro bono? Opo, Libre? libre po. Is it true? Pro bono yung services ninyo? Alright. Mr. Oh, Chair. nun- Ay, sorry. last interjection from Senator Tulfo. Meron na. Okay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na yung tanong sa lie polygraph exam si sentro doon sa binigyan mong salaysay na pagdating nung si victim, nasabi mo madungis, hindi mo pinoses kasi nga madungis at dumating si amo na hindi mo tinawagan at sinusundo siya. Okay. Nakasentro doon sa previous statement mo. Payag ka ha? Yun lang. Yes, Your Honor. Si Kapitan, magpapa-polygraph ka rin, examination?
Papayag siya. Kung kinakailangan po para po sa katotohanan, I Senator. think that is Payag po ako. upon request of Senator Rafi. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Same is granted. Okay. Okay, before we hold an executive session, tatanungin ko na itong si Madam. Madam, ano ang trabaho ni Aling LV sa inyo? Balik tayo sa una. Ang unang trabaho ni Nanay Ate LV po, Your Honor, noong August 11, 2019, isang araw po siya nagtrabaho sa loob ng palengke. Ngayon, nung pagkatapos nung hapon, sinulduhan ko po siya agad ng 300 pesos. Then the following day, ng August 12 po, 2019, patulong-tulong lang si Ate LV sa amin sa loob ng kusina kasi may kasambahay din po kami doon. Nabit 300 nung unang araw. Opo. Pangalawang araw, Tapos po, nung pangalawang araw ng 12 po, sinabi ko sa Ate LV ka ako hindi ka pwede sa tindahan, saan kaya kita dadalhin? Ang sabi po sa akin, Your Honor, ay ate kahit magtulong-tulong na lang ako. Sabi niya, o sige, payag ka na 5,000 lang ang sweldo ko sa iyo kasi ka ako ng ganun, wala baga akong maibigay sa iyo na palimbawa sa tindahan o kaya sa pure na kasambahay kasi hindi ganun siya kaya liable po sa trabaho. Ay di ka patulong-tulong na lang po ako, sabi kay 5,000 po ang monthly niya. Aling LV, narinig niya ba yung inilahad ni Madam France? 1,000 daw ang sweldo sa inyo at binigyan ka Yung raw po ng ang sabi niya sa akin ng unang pasok ko, sabi niya, 5,000 daw po ang start ko. Tapos po sabi niya, doon ka na lang sa kusina at wala pa tayong katulong sa kusina. Pag takatapos ka na sa kusina, bago ka tumulong doon sa loob ng tindahan. Okay, nung unang araw mo, nung August 11, Aling LV, binigyan ka raw ng 300 piso, totoo ba? Wala po, hindi po totoo yan. Buat po nag-start ako sa kanya, hindi po ako sinusulduhan. Okay, strike one. with the permission of Senator Estrada. Pero nung dinala ka na sa Batangas, merong pahabol na may pitaka daw na 20,000 na parang naiwan mo raw yung sweldo mo. So parang binibigyan ka ng pera sa Batangas City. Totoo ba yon? Hindi po, wala po. So totoong may pitaka ka raw na iwan. Wala po, tinapon nga po nila yung gamit ko, kasama po yung pitaka ko. Tinapon lahat ng gamit ko. Pero may alok ba sa'yo na 20,000 sa Batangas City? Wala po. Wala. So, may pasabi ba sa inyo sa Batangas City, doon sa bahay ng anak na Mr. and Mrs. Ruiz na aabutan ka ng pera? Hindi po, yung sabi niya lang po na ipapacheck up daw po niya po ako. Ano kasi nabihan nun? Yung pong hinahatid po nila ako sa bahay ng anak, sa boarding house. Saan yung bahay ng anak? Sa Palyukan po. Saan yun? Saan yung Palyokan? Sa Batangas po. Batangas City, inalokan na ipagamot ka. Opo. Nandoon, sinabi kung magtatagal ka doon. Wala. Wala po. So, sa Batangas City, kaya napasama ka, sabi mo dati nung huling hearing, sinakay ka sa truck ng Sibuyas, nakarating ka sa Batangas City para ipagamot. Opo. So, ganun katagal ka tumigil sa Batangas City? 1 buwan po. 1 buwan. Tumulong-tulong ka rin sa paglilinis sa Batangas City? Opo, opo. Sabi niya po, magkumilos ka rin dyan para sabi niya, basta kumilos-kilos ka dyan, tulungan mo sa Ate Maria P mo. At sino Maria Pe? Ito pong, Yung katabi mo. So, ibig sabihin, nagtatrabaho ka rin sa Batangas City. opo. Ayun, nagluluto ka. Hindi po, naglilinis lang po. Naglilinis, ayun. So, ibig sabihin yan, lumalabas yung trabaho mo sa Mindoro, nilipat lamang sa Batangas City kung saan pinangako ang karing ipagamot. Opo. Pinagamot ka? Pa, Pinagamot? Opo. Hindi ka pinagamot. Senator,